Hello sa inyo mga kasari, isang maulan na Sunday po sa ating lahat. So ngayon po ay Sunday, July 14, 2024. And for today's video mga kasari, another sari-sari store pricing po ang aking i-share sa inyo. At i-share ko din po sa inyo mga kasari kung paano ako magpatubo at magpresyo ng aking mga paninda. Kung 10% ba, 15% or 30%. Meron nga ba akong inaabot na items na nasa 30% yung patong ko? So, ayun mga kasari, yun po yung ating tatalakayin ngayong medyo maulan. So, sinamantala ko or sasamantalahin ko na medyo umuulan, yung wala masyadong bumibili para makapag-vlog ako ng dire-diretso. So, disclaimer lang po mga kasari, iba-iba po tayo ng pagpa-pricing, pagpapatong sa ating mga paninda. Depende din po yan sa napamimilihan po natin. So, medyo tumitila-tila na. So, meron ako ditong mga ilang items na kinuha. Yan. Pero, unahin ko muna guys, i-share sa inyo yung pagpapatong ko sa sigarilyo. Ito na lang guys, ang ihahalimbawa ko sa inyo. Itong isang kaha ng Mighty Green or puti. Kung ano man po yung tawag nyo po dito. So, ako ay naka-ring light na maliit mga kasari. Para medyo maliwaliwanag at makita nyo ko. So, eto guys, nagkakalagang isang rim nito ng 1,257. Hindi maayos yung ring light. So, 1,257. So, pumapatak na 125.7 guys ang puhunan nito. So, ang bentahan ko ng isang kaha po nito is 140 at yung per piraso naman po is 7 pesos. So, bali mga kasari, sa isang kaha nito ay tumutubo ako ng 14.3. So, ipagpalagay na natin na saktong 14 pesos. SRP lang po yung pagtitinda natin nito dahil sa iba pong tindahan, ang bentahan po nito ay 8 per piraso. At ang isang kaha sa kanila 160. Pero tayo, dahil SRP lang yung pagtitinda natin, mabilis nating napapaikot yung mga sigarilyo na paninda natin dito. Lalong-lalo na guys sa Camel. Camel kasi yung pinakamabenta ngayon na sigarilyo dito sa tindahan. Camel red, tsaka yung Camel na mentol, yung blue. Ito po yung itsura nun. So, akala ko may bibili. So, ayusin ko muna guys itong ating pailaw dito. Ayan. Sa delata naman na ligo, ayan, sa mga delata mga kasari, hindi ako masyadong malaking magpatong. Minsan hindi pa nga umaabot ng 3 pesos yung patong ko dito. Katulad dito guys, yung sardinas ko ay 28. Itong pula. Sa ibang tindahan, 30 pesos na ito, 29, ganyan. So, dito, 28 lang. Bali, ang puhunan nito nasa 25.10. So, 28 yung bentahan natin, less natin yung puhunan. Meron lamang po ako ditong 2.9 na tubo. Wala pa po, hindi pa umabot diba ng 3 pesos. So, mostly, sa mga delata ko mga kasari, plus 3, plus 5, plus 4. Yun yung aking pagpapatong. Depende sa puhunan. Katulad sa Pure Foods Corn Beef, yung tinatawag ko na pangmayaman na corn beef. Alam nyo naman na medyo pricey yung puhunan nun. So, kapag ganitong mga sobrang ang mamahal na ng delata mga kasari, dito ako sumusunod sa 10%, 15% or 20%. Depende po yun sa inyo mga kasari kung magkano nyo papatungan, kung magkano yung ipapatong nyo. Ito kasi yung puhunan nito nasa 79. Pataas kasi siya ng pataas kapag namimili ako, mataas na ulit siya, kaya ako adjust din ng adjust. So dito mga kasari, ang patong ko ay 10% lang. Pero yung 10% na yon, ang laki na kasi ang laki nga ng puhunan. So sa 79 pesos na puhunan, i-times 0.1 natin kasi yun yung 10%. Ang i-additional natin ay 7.9. 10% lang yun mga kasari. Paano pa kapag 15-20% yung pagpapatong ng ibang tindera? Mas malaki yung tubo nila. Pero dito sa lugar namin at dito sa location ng aking tindahan, hindi ko kailangan magpatong ng sobrang laki. Kasi kapag sobrang ang mamahal ng paninda ko, baka wala na po masyadong
bumili dito or wala na talagang bibili kasi sasabihin ng mga customer, ano ba yan? Sa loob na nga yung tindahan, tapos ang mahal-mahal pa, parang grocery store yung presyo. So, wag nating hayaan na ganun yung isipin ng mga customers sa pagpa-pricing natin. So, 79 yung puhunan. Ita-times natin sa 0.1. 7.9 yung ipapatong natin. I-add ulit natin yung puhunan. So, nasa 86.9. So, ni-round off natin, guys, kaya naging 87. So, 10% yung patong ko po dito sa Pure Foods corned beef. So, ito ay 150 grams. So, 87 yung ating bentahan. So, iyan mga kasari, bihira lang may maghanap. Pero hindi pa rin ako nagpapawala. Kahit 2-3 peraso, meron yan sa tindahan ko. So, ang next na item dito is itong egg. Yan, mabenta ngayon ng itlog. Ito, sa panahon ngayon, patuloy ang pagtaas. Kada deliver po sa akin ay tumataas ng tumataas kada tray. So, 245 na po yung last kuha ko. Hindi ko alam kung ano, nung Saturday kasi kahapon hindi ako kumuha. So, meron pa kasi, madami pa. Ang 245, i-divide natin sa 30 pieces, pumapatak na 8.16. So, yung tubo natin mga kasari, 10 kasi yung bentahan natin. Yung tubo natin ay 1.83. So, wala pa pong 2 pesos. Yan, paliit na paliit po yung tubo natin sa egg. So, ganun lang po tayo mag-pricing. Mamaya, bibigyan ko kayo mga kasari ng technique sa pagpa-pricing naman ng mga biskwit. Pero unahin muna natin is itong noodles, pansit canton. So, dito, plus 2 lang ako. Dahil yung puhunan nito ay 14 kay Pure Gold. Pero, puhunan nito kay Dali, 13.75. So, ginagawa ko pa rin siyang 16 yung bentahan. Kasi 25 centavos lang naman yung diferensya ng puhunan kay Pure Gold at kay Dali. So, ayan. Additional ano lang tayo. So, kung iaano nyo mga kasari, sa 14 ang puhunan. So, bali nasa 14 to 15% yung patong natin. And then dito, sa Lucky Me Chicken, ang puhunan nito 8.75, sa iba 9. So, ang bentahan natin is 11. So, plus 2 lang tayo mga kasari dito. So, kung 11, ayan, nasa 2 pesos din. So, yan guys yung pagpapatong natin. Plus 2, plus 3, plus 5, plus 4. Ganyan lang yung tamang pagpepresyo sa mga paninda. Kasi alam ko sa iba, tinitinda na to ng 12. Itong Lucky Me Chicken. Tapos, next is syempre mga condiments. Yan, meron lang guys dumaan. Ito, bentahan ko 10. Ito 12. Pero yung ating toyo, hindi na siya saktong 10 ang puhunan. So, wala nang 2 pesos yung tubo natin. Nasa 1 point something na lang. Pero, same pa rin yung ating bentahan, 12 pesos. Pero ito guys, kapag ang puhunan nito ay halos umabot na ng 11, gagawin ko naman siyang 13. Tsaka tayo mag-a-adjust. Tapos, ito, 7.70. So, meron pa tayong 2.30 na patong dito kasi 10 yung ating bentahan. So, pwede pa sa 10 pesos. Yung toyo kasi medyo alanganin na. Pero, 12 pa rin yung bentahan natin. So, dito na tayo mga kasari sa mga biskwit. So, ayan po mga kasari, let's continue at dito tayo nahinto sa mga biskwit, sa mga biscuits. So, meron lang pong nagpa-cash in at bumili ng sigarilyo, pati na rin po ng alak. So, Sunday kasi ngayon, ayan, mga construction worker nag-iinom. So, ang pinaka-tips ko naman po sa inyo sa pagpa-pricing ng mga biskwit, for example dito guys, kapag ang puhunan ng biskwit sa isang balot ay 60 plus, ang bentahan ko po nun ay 8 pesos. Ayan, tulad nitong combi, nasa 61 point something
magsi-62 na yung puhunan niya sa isang balot. So, kung ibebenta po natin siya ng 7 pesos, sa isang balot, hindi na tayo kikita ng 10 piso. So, hindi na tayo kikita doon kada isang peraso ng biskwit ng +1. So, kaya ang bentahan na natin ito is 8. Wait lang guys, meron lang ulit bibili. Ayun guys, meron lang nagpa-load. So, dito naman tayo sa biskwit na cream o. Ang puhunan po nito ay nasa 70 plus. 76 or 78, ganyan, ng isang balot. So, ang bentahan na po natin ito ay 9 pesos. Kasi po, hindi po natin siya pwede nang ibenta ng 8 kasi wala na po tayo halos tutubuin, 'di ba? Kaya pang 9 pesos siya. So, meron na naman dumating na construction worker. So, ayan, 9 pesos. Magkano na lang, 'di ba, tubo natin sa mga biskwit. Sa iba nga guys, mga 10 pesos na tong pang 9 to eh. Gaya ng Paji Bar, 10 na yan sa iba, pero sa akin, 9 pesos lang. Kasi iniisip ko din guys, yung kapakanan ng customer ba. So, meron lang guys, bumili ng sigarilyo. Sana nga ba tayo? Dito tayo sa Chips Delight. So, ito ang puhunan nitong Chips Delight kay Dali ay 12.50. So, ang bentahan lang po natin ito ay 15. So, 2.50 lang po yung patong natin dito. Ito ay tagki 15. Medyo nahiya na tuloy akong mag-vlog. So, ang sumunod naman is sa mga alak natin. So, dito sa 4, ayan, mabenta ang 4 ngayon eh. So, 121 ang puhunan po nito. 140 lang po yung bentahan natin. Ayan po siya, oh. Meron po siyang price tag. 140 talaga. So, 121 times 0.12. Kasi, ano natin dito, guys, eh. So, hindi siya, ano. Try natin 15%. Magkano? 280. Wait lang. Ayun guys, pahinto-hinto na yung vlog po natin. So, yung patong po natin dito sa 4 is 15%. Yun po yung pumatak sa ating pagka-calculator. Madami lang pong nagpa-cash in, mga kasari. 3 sunod. Tapos, sa mga alak, mga kasari, dito tayo bumabawi. Kaya yung patong po natin dito is medyo hindi siya maliit. Kasi malaki yung puhunan po natin sa alak. So, sa alak po, yung mga patong ko po dito, nasa 10 to 20%. Depende po sa klase ng alak. So, ito guys, yung bentahan ko ng Red Horse is 115. So, kapag walang bote, additional 5 pesos para sa deposito, nagiging 120. So, ang puhunan po nito is 575. So, pumapatak po na nasa halos 96 pesos po yung pinakapuhunan po talaga niya per bottle. So, nasa 96. So, ang tubo po natin dito is 19 pesos. Nilalagay pa po natin siya sa rep, pinapalamig. Kaya sakto lang po yung patong po natin. Alam ko sa iba, binebenta nila to 130, 125, 120, wala pa yung deposito. Pero ito, 115 lang kapag may bote at kung wala, 120. So, dito naman guys, 60 pesos yung bentahan natin. Dito medyo malaki yung aking tubo dahil ang puhunan nito ay nasa 47 pesos kada isang bottle. 60 yung atin. So, meron tayong 13 pesos. So, 47 times 0.2. So, 'di ba, nasa halos 30% yung patong natin dito. So, 47 times 0.3. Ayun. So, wala siya. Baka nasa mga 28%. Ganyan, 28
27 to 28% yung patong natin dito. Hindi siya kasi kung 30% nasa 14 point something na magkano lang? 13 lang yung ating dito, tubo. So nasa ganun guys, 27 to 28% yun. So ganun mga kasari ako magpatong sa aking mga paninda. Sa mga kape, puhunan yan 128 per tie, 125 per tie, 15 yung bentahan natin kada twin pack. Tapos si Magic Sarap natin sa iba 6 pesos, sa atin 5 pesos. So mura tayo guys mag-pricing unlike sa ibang tindahan. Kaya ayun, medyo kahit paloob yung tindahan natin is madami pa rin bumibili dahil nga sa pagpa-pricing po natin. So ganyan po akong magpatubo at magpresyo sa aking mga paninda. Hindi po totoo yung palugi po akong magtinda dito sa tindahan. Sabi-sabi lang po yan ng mga iba na hindi marunong alam niyo yon, magpresyo sa mga paninda ganyan. Siguro kaya nasasabi nila mahal yung bili nila. Iba-iba naman tayo ng pinamimilihan, 'di ba? Iba din yung presyo sa pinamimilihan natin kaya nag-iba-iba din tayo ng pricing. So, ayun guys, yun lang naman ang vlog natin ngayong araw ng Sunday. Happy Sunday po sa inyong lahat and sana nag-enjoy po kayo dito sa aking vlog. Bye guys!